Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Agad inilapat ni Tingting ang kanyang dalawang kamay sa ulo ni Lino. Nagliwanag ang kanyang kamay pero hindi pa rin nagkakamalay si Lino. Tingting, bakit hindi pa rin siya nagigising? Tanong pa ni Clea. Hindi ko alam, Clea. Sa tingin ko, nagkaroon siya ng internal bleeding noong mabagok ang ulo niya. Pero ayos na yun, nagamot ko na. Ang hindi ko nga lang alam ay kung bakit hindi pa siya nagkakamalay. Sumabat naman si Lolo Ino. Hayaan niyo muna siyang magpahinga saglit. Masyado lang na-stress siyang si Lino, kaya maaaring nanghihingi na ang katawan at utak niya ng kaunting pahinga. Tingting, pabalikin mo muna si Rosalia dito para siya muna ang magsasabi ng mga gagawin. Clea, ikaw na muna ang magbantay kay Lino. Opo, Lolo Ino. Sagot naman ni Tingting. Rosalia, back to base ka muna. Nariyan naman si Tiara. Siya na muna ang maghatid sa'yo dito pabalik. Wala pa ring malay si Kuya Lino. Wika pa ni Tingting sa comb. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong pa ni Rosalia. Nabagok ang ulo niya matapos siyang tamaan ng isang malakas na suntok ng burhamin. Sige Tingting, pabalik na ako. Ilang saglit lang ay naroon na si Rosalia at Tiara. Lino! Tawag pa ni Rosalia pagkapasok ng silid. Naiiyak si Rosalia noong makita ang kalagayan ni Lino. Nagsalita naman si Lolo Ino. Rosalia, dito ka muna. Buhay pa yan si Lino. Kailangan niya lang ng pahinga dahil sobrang na-stress na yan sa pagpapatakbo ng digmaang ito. Mas kailangan ng mga kasama natin na may magbibigay ng giya sa destinasyon nila. Opo, Lo. Sagot ni Rosalia at lumapit na sa monitor. Base camp, si Kulas ito. Naubos na ang mga zombies dito. Ano na ang susunod naming gagawin? Kulas, this is Rosalia. Standby muna kayo dyan. Asikasuhin niyo ang mga sugatan at magmerienda ang mga gutom. Hindi pwedeng magpunta sa Section B o Section A ang team nyo. Masyadong malakas ang dark energy roon. Hindi kakayanin ng mga normal na tao dahil mga Borhamin at si Helios ang naroon. Pero baka ikaw ay kayanin mo. Pwede mong subukan. Magpagawa ka na lang ng portal papunta roon kay Tiara. Hindi rin pwede roon si Tiara. Hindi niya kakayanin doon ang dark energy. Sige Rosalia, susubukan ko. Tiara, pasuyo. Magbukas ka ng portal patungo sa Section B, Level 4. Pero huwag mo agad isara ha. Babalik ako kapag hindi ko kinaya ang aura doon. At agad nang nag-usal lang orasyon, kasabay ng pagkumpas ng kamay. Ilang saglit pa ay may portal na sa harapan ni Kulas. Tumango si Kulas sabay paso. Pagkatagos lang doon ni Kulas ay hindi niya na nagawang tumayo ng tuwid. Tila hinugot lahat ng lakas sa kanyang tuhod. Pinilit niyang tumingala. Nakita niyang nagkakabanatan ng todo ang mga Nephalim at mga Borhamin. Ilang saglit pa ay tumagas na ang dugo sa ilong niya. Pinilit niyang gumapang at muling pumasok sa portal, papabalik sa Section D. Kulas, ano nangyari? Bakit dumudugo ang ilong mo? Tanong pa ni Tatang Perling. Tang, tama nga sila. Kakaiba ang aura ng mga taga-Astra. Sobrang bigat. Ni hindi ko magawang tumayo ng tuwid noong naroon ako. Ipagdasal na lang natin na sana kayanin ng mga kasamahan nating naroon ang laban. Lalo na at hindi natin sila magagawang matulungan. Sa bahagi naman ni Magnus ay patuloy pa rin sila sa pagsusuntukan ni Helios. Medyo dihado na sa laban si Magnus. Pero ang kinaganda lang dahil may ideya na siya kung papaano lumaban si Helios.
Alam din ni Magnus na hindi pa inilalabas ni Helios ang totoong kapangyarihan nito, lalo at nagsusuntukan pa lang naman sila. Muling bumangon si Magnus matapos siyang tumalsik mula sa malakas na suntok ni Helios. Anong akala mo, halimaw ka? Pwede kang basta nalang umakyat dito at magliwaliw. Hindi ito Astra. Ito ang mundo ng mga tao. Tahanan ng mga nilikha ni Bathala. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, nasa maling teritoryo ka. Wika pa ni Magnus, sabay talon ng mataas at diretsyong sumapak sa mukha ni Helios. Pero hindi man lang natinag ang matigas na pagmumukha ng nilalang. Umikot iyon sabay bitaw ng malakas na sipa sa sikmura ni Magnus. Muling tumalsik si Magnus sa malayo. Bumangga pa nga siya sa isang puno. Magnus! Sigaw pa ni Maris. Maris! Diyan ka lang! Huwag kang makikialam! Usapang lalaki sa lalaki to! Hindi ako papayag na gawing abo ng hayop na ito ang mundong matagal na natin pinoprotektahan. Maris! Yung itak ko! Pahiram! Wika pa ni Magnus at agad namang kinuha ni Maris ang mahabang itak ni Magnus na nasa kanyang likuran at inihagis. Pagkahawak lang ni Magnus noon ay agad nag-apoy ang itak. Tila mababanaag ang ngiti sa mukha ng nilalang at iiling-iling. Dumura muna si Magnus ng buo-buong dugo sa kahuminga ng malalim bago patakbong lumusob kay Helios. Gamit ang makapal na tila bato na nakabalot sa katawan ng halimaw, ay nagagawa noong salagin ang mga atake ng itak ni Magnus. Kaliwat kanan, taas at ibaba ang ginagawang pag-atake ni Magnus, hanggang sa muling mailagan ni Helios ang atake niya. Sabay sampal sa kanya ng pabaliktad. Tumalsik muli si Magnus. Umangil na parang nagbubunyi ang halimaw na si Helios. Nakatayo lang iyon at naghihintay sa muling pagtayo ni Magnus. Kahit panay na ang ubo ni Magnus ng dugo ay nakangiti pa rin ito. Magnus! Anong iningiti-ngiti mo dyan? Sigaw pa ni Maris. Hindi mo ba alam, Maris, na nagdadrama lang ako na nasasaktan? Kailangan ko kasing sukatin ang kakayahan ng hayop na ito. Ha? Drama lang pala yan? Kaya pala lahat ng laway na dinudura mo ay may kasama ng dugo. Maging ang mukha mo ay tabingi na rin. Ano ka ba, Maris? Kapag pogi, kahit pabugbugin ng todo, pogi pa rin talaga. Wika pa ni Magnus habang tatawa-tawa at dahan-dahang tumatayo. Nang biglang may tumama sa kanya na maliliit na bato na nag-aapoy. Nakita niyang galing iyon kay Helios. Mula iyon sa dinampot na lupa na nagbabaga at unti-unting pinipitik sa kanya gamit ang hinlalaki. Napakabilis noon na animoy mga bala na sunod-sunod na tumatama sa katawan ni Magnus. Kahit nakatayo, ay makikitang tabingi naman ang pagkakatayo ni Magnus at nangihina ang mga tuhod. Nakasalag ang kaliwang braso niya sa kanyang mukha upang hindi matamaan ng mga nagbabagang bato na ipinipitik ni Helios. Lahat ng tamaan na parte ng balat ni Magnus ay nagkakaroon ng malalim na paso at dumudugo. Anak ng putak niyang halimaw na ito! Ginawang Jolene ang lupa! Bulong pa ni Magnus sa sarili. Nagsalita naman si Pyro sa loob ni Magnus. Wala ka pa rin bang maisip na paraan? Maliban sa maglabas ng mga sarkastikong biro! Sabi naman ni Magnus. Ayan ka na naman eh. Masyado ka na namang mainit. Kita mong nagpapahinga lang ako saglit. Sige, tagalan mo pa ang pagpapahinga mo at magiging panghabang buhay na ang magpapahinga na iyan. Galit na wika pa ni Pyro. Eto na, kikilos na. Nagmamadali palagi eh. Reklamo pa ni Magnus. Tiran, Animus, Aguada, pasok kayong lahat sa katawan ko. Ariglado, Magnus. Wika pa ng tatlo. Muling dumakot ng lupa ang halimaw na si Helios para muling may magamit na pampiti kay Magnus.
Tapos na ang paglalaro mo! Teran at Aguada, magsama kayo at gumawa ng protective shield sa magkabila kong kamay. Animus, bumuo ka ng ipo-ipo na may kasamang mga bato at ipaikot-ikot mo kay Helios. Teran, balutin mo ng putik ang espada at pahabain ng 1 metro. Pyro, oversoul sa espada ko. Hoy, Helios! Tapos na ang paglalaro natin! Nakasigaw na wika pa ni Magnus at patakbo nang sumugod kay Helios. Sunod-sunod na pumipitik nang nag-aapoy na lupa ang halimaw na si Helios patungo kay Magnus. Pero hindi iyon makalabas sa loob ng ipo-ipo na nakapalibot sa kanya. Pagkalapit ni Magnus ay buong puwersa niyang isinaksak ang nagliliyab na espada ni Helios. Tumarak naman iyon sa halimaw pero halatang hindi ito masyadong apektado. Bumitaw pa iyon ng isang malakas na suntok gamit ang kanang kamay. Itinaas naman ni Magnus ang kanyang kaliwang kamay kung saan may shield na gawa sa basang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Helios dahil bakit hindi niya iyon magawang mabasag. Kahit nakadepensa si Magnus ay halatang nahihirapan din siya na salagin iyon dahil sobrang lakas ng suntok. Teran, 6 na sibat na yari sa bato, patusok kay Helios! Umuga ang lupa at may lumabas na matutulis na bato at tumarak sa katawan ng halimaw. Napaliyad iyon sa sakit. Animus, lakasan mo pa ang ipo-ipo! Aguada, kargahan mo ng tubig ang ipo-ipo ni Animus para mapalamig kaunti si Helios. Sa sarili niyang apoy siya kumukuha ng lakas. Pyro, labas sa espada, lipat sa kamao ko. Teran, balutin mo ng makapal na lupa ang mga paa ni Helios at ilubog hanggang tuhod. Bawasan natin ang tangkad nito. Masyadong matangkad eh. Noong nakababa ng kaunti si Helios, ay doon na buong puwersang pinagsusuntok ni Magnus ang mukha nito. Panay salag naman si Helios, pero hindi ito makaalis sa kinakatayuan. Pyro, lipat sa katawan ko para hindi ako maubusan ng lakas. Aguada, pumalit ka kay Pyro sa kamay ko at siguraduhin bawat suntok ko ay may kasamang tubig para maging literal ang tinatawag nilang pinaliguan ng suntok sa mukha. Animus, bigyan mo ako ng karagdagang bilis. Ariglado Magnus. Mabilis na nagsusuntok si Magnus sa katawan ni Helios. Kapag mukha ang tinatakpan, ay ang bodega ang binabayo niya ng suntok. Kapag napapayuko naman si Helios, ay sa kanya babayuhin sa mukha. Tuloy-tuloy lang sa pagsuntok si Magnus at makikitang bawas na ang liwanag ng apoy sa katawan ni Helios, gawa ng tubig na kasama sa bawat suntok ni Magnus. Akala mo ikaw lang marunong maglaro ng Jolin ha? Teran, magbalutang ka ng matutulis na bato sa lupa! Yumanig ang lupa at nabasag ang mga bato, saka iyon naghulmang matulis. Animus, sa pinakamabilis at pinakamalakas na paraan, ibato mo kay Helios lahat ng pinatulisang bato ni Teran. Pagkakumpas lang ni Magnus ay mabilis sumirit ng pagbato ang mga matutulis na bato na nakapalibot kay Helios. Panay ang ungol ng malakas ni Helios hanggang sa unti-unting nagkabiyak-biyak ang mga batong nakapalibot sa katawan nito at naglalaglagan. Animus, gamitin mo na ang buong lakas mo para sa isang ipo-ipo sa katawan ni Helios. Aguada, ikaw rin. Lahat ng tubig na meron ka ay ibuhos mo kay Animus para tuluyan nating mapatay ang apoy nito. Magnus, umatras ka na. Itigil mo na ang pagsuntok. Madadamay ka sa pag-atake namin. Wika pa ni Animus na sinunod naman agad ni Magnus. Makikitang nakaharang lang ng nakapakrus ang 2 braso ni Helios sa kanyang mukha habang unti-unting kumakalma ang apoy nito sa katawan. Nagkaroon ng pag-asa si Maris na matatalo na ni Magnus si Helios dahil makikitang nabalatan na si Helios. Nawala na ang depensang balat na bato. Maging si Magnus ay nakamasid na lang sa nangyayari kay Helios. Sa tingin niya, ilang minuto na lang ang hinihintay ay tuluyan ang mawawala ang apoy na nakabalot sa nilalang. Pero mali pala siya. Umusal lang sariling mantra si Helios. Sabay sigaw nito ng malakas
habang nakatingala. Nagkabiyak-biyak ang lupa sa paligid nila at may kulay dilaw at pulang usok na lumabas mula sa mga biyak sa lupa at nahihigop iyon ng katawan ni Helios. Hanggang sa unti-unting lumakas ang apoy sa katawan ni Helios. Masasabing 200% na ang apoy na kapangyarihan ng nilalang na lumalabas sa katawan nito. Maging sina Animus at Aguada ay bumitaw na rin. Natuyo na ang tubig dahil sobrang init na ni Helios. Ang elemento naman ng hangin ay hindi na kinaya ang kapangyarihan ng halimaw. Ikinumpas ni Helios ang kanyang kamay paturo kay Magnus. Doon na mas tumindi ang sakit na nararamdaman ni Magnus dahil sa ibinubugang mainit na enerhiya. Muli namang nagsipasok sa katawan ni Magnus ang lahat ng kanyang mga elementong gabay para protektahan siya. Iyon na lang ang maaari nilang gawin, ang protektahan si Magnus sa abot ng kanilang makakaya. At kapag umabot na sila sa sukdulan, ay kasama na sila ni Magnus na mamamatay. Makikita ang unti-unting pagkalapnos ng balat ni Magnus sa mukha pati na sa buong katawan. Nakaliyad na rin si Magnus na sumisigaw sa sakit, kasama ang 4 niyang gabay. Sa base camp naman ay biglang nagising si Lino at napabalikwas. Pinigilan pa siya ni Clea na bumangon, pero sinabi niyang naririnig niya sa kanyang isipan na humihingi ng tulong ang mga gabay ni Magnus. Agad siyang lumapit sa monitor. "Mahal, gising ka na pala. Rosalia, i-zoom mo ang kamera sa kinaroroonan nila Magnus." Bigla silang napanganga at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakaliyad na sa sakit si Magnus at mukhang malapit na itong bawian ng buhay. "Clea, dalhin mo ako sa Section B, Level 4, sa kinaroroonan ni Magnus." "Pero Lino, hindi mo pa kaya. Kagigising mo lang mula sa pagkabagok ng ulo." "Sige na Clea, hindi ako naghahanap ng kadebate." Wika pa ni Lino. Hinawakan ni Clea si Lino at lumipat sila sa labas ng base camp. Saka doon gumawa ng portal si Clea sa isang puno. Sa bahagi naman ni Magnus ay tumutulo na ang luha ni Maris sa pag-aalala. Hindi niya alam kung papaano siya makakatulong. Masyado nang malakas si Helios. Malayong malayo na ang antas nito noong bagong dating pa lang sila. Pero sa isip niya, kung mamamatay si Magnus, iano pang silbi niya bilang babaylang gabay nito. Dali-dali siyang lumapit sa nakaliyad na katawan ng binata at inilapat ang kanyang 2 kamay sa likod nito. Mabilis naging purong itim ang mga mata ni Maris at hinigop ang ibang enerhiya na napupunta kay Magnus. Pero kahit 2 na ang receiver ng ibinabatong enerhiya ni Helios, ay tila baliwala pa rin ito sa halimaw. Nakangiti lang ito na nakatingin sa paghihirap nila Magnus at Maris. Nang biglang lumitaw si Lino sa likuran ni Maris. Nagulat si Lino sa nakita na kulay itim na ang buong mata ni Maris. Inalis niya ang pagkakalapat ng kamay ni Maris sa likuran ni Magnus. Sabay ipinatong sa kamay ng dalaga ang batong meteor. Mabilis naman na gumana ang batong meteor at hinigop ang sobra-sobrang kapangyarihan na nahigop naman ang katawan ni Maris. Bumulong si Lino sa isipan. "Ermitanyo, humanda ka na. Alam mo na ang gagawin. Pupunuin mo ng enerhiya lahat ng lalagyanan natin dyan, pati na ang kidlat at sinukuan." "Areglado, Lino." Sagot naman ni Ermitanyo sa isipan ni Lino. Mabilis na pumagita si Lino kina Magnus at Helios. Nakatutok ang kanang kamay ni Lino kay Helios na hinihigop ang ibinabatong enerhiya ng halimaw. Ang kaliwang palad niya naman ay nakahawak kay Magnus upang higupin ang sobra-sobrang enerhiya na nasa loob ni Magnus. Dahil kapag nagtagal ang ganoon kalakas na enerhiya kay Magnus, ay sasabog na lang ito bigla. Tumagal pa ng halos 3 minuto ang kanilang posisyon na ganoon, hanggang sa sumigaw na ng malakas si Helios habang ibinubuhos na ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ibato kina Lino.
Pero tahimik lang si Lino at seryosong nakatitig sa halimaw habang sinasabi sa isip na sana kayanin niyang mahigop lahat ng enerhiya ni Helios at magkasya sa kyanite, mutya ng kidlat at sa mutya ng sinukuan ang lahat ng iyon. Sa katagalan ay unti-unti nang numinipis ang apoy na lumalabas kay Helios, maging ang pagliliwanag ng katawan ay humina na rin, hanggang sa naging tila nakatayong uling na lang ito na nagbabaga. Hindi na nakagalaw si Helios at tila estatwang itim na kahoy na lang. Huminto na rin ang paglalabas nito ng enerhiya dahil nahigop na lahat ni Lino. Kumuha ng bato si Lino at ibinato sa halimaw. Bigla na lang iyong nabasag na parang estatwa na yari lang sa abo at sumama na sa hangin. Nakahinga ng malalim ang mga nanonood sa base camp dahil akala nila ay matatalo na ng tuluyan sila Magnus. Sa kampo naman ng mga kalaban ay galit na galit si Mayor Cerex dahil hindi nito inakala na may makakatalo sa import niya na Diyos ng apoy mula sa Astra. Lihim naman na napapangiti si Roulette at hindi rin makapaniwala na mananalo si Lino at Magnus sa ganoon kalakas na kalaban. Matapos ng matinding laban ay parehong bumagsak sa lupa sina Magnus at Maris. Dahil sa naroon pa rin naman ang mga Borhamin na nilalabanan ng mga Nephalem, kaya malakas pa rin ang dark energy. Inalalayan ni Lino si Magnus. May malay naman ito, pero masyado lang mahina. Si Maris ang walang malay. Kinuha niya ang batong meteor sa kamay ng dalaga, saka pinasan ito. Noong makatawid na sa portal ay sinabi ni Magnus, "Lino, si Maris na ang gamutin niyo. Kaya akong gamutin ang mga gabay ko. Pero mas mabagal nga lang kaunti isa sa ginagawa ni Tingting." "Sige Magnus, ikaw bahala. Tingting, bumaba ka muna rito. Pakigamot mo si Maris." Wika pa ni Lino. Dali-dali namang bumaba si Tingting at ginamot si Maris. Matapos magamot ay dinala na ito sa infirmary upang makapagpatuloy sa pagpapahinga. "Jorim, Team Nephalem, status nyo dyan." "Lino, si Jorim ito. Ayos lang kami. Patapos na ang laban dito. Marami sa amin ang may mga pinsala, pero sigurado na ang panalo namin." "Copy that, Jorim. Pagkatapos nyo dyan, standby muna kayo sa location na yan." "Copy, Lino." Umupo si Lino sa harapan ng monitor. Tinapik naman siya ni Lolo Ino. "Binabati kita, Apo. Mukhang tapos na ang labanan sa level 4. Wala pa rin tayong major damage." "Oo nga, Pulo. Pero kinabahan ako kanina. Akala ko ay mapapahamak na sina Magnus at Maris. Mabuti at kinaya naming tatlo na mahigop lahat ng kapangyarihan ni Helios. Kaya tuluyan siya naging abo." "Magaling, Apo. Magpahinga ka na muna habang wala pa tayong balita sa susunod nating mga kalaban sa level 5. "Opo, Lo." "Attention all unit. Pahinga muna ang lahat. Wala pa akong namamataang mga pagkilos sa ibang bahagi. Magsikain ang mga gutom at magpagamot kay Tingting ang may mga sugat. Tingting, balik ka na muna sa level 4. Narito ang meteor para may magamit ka sa panggagamot." Agad naman iyong kinuha ni Tingting at nagpahatid na kay Clea sa level 4, Section D. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.